A few moments later. Hello mga kaibigan! So, what's up? Kamusta naman po kayo mga kaibigan? Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. So, mga kaibigan, alam po ba ninyo, medyo maganda na ang panahon po ngayon, no? Mukhang umalis na ang bagyo. Ayan. So, salamat kay Lord dahil wala ng bagyo. Nawa talagang wala na po, no? So, ito po mga kaibigan, no? Okay? Ako inyo po naalala, sa akin po nakaraang vlog. Akin po nabanggit sa akin pong vlog. Okay? Yung katagang, meron pa bang himala sa panahon ngayon? Actually mga kaibigan, meron po talagang himala. Ngayon po mga kaibigan, in this video po, inyo pong malalaman, okay, na talaga meron pong himala. Kaya mga kaibigan, mahalaga po na inyo pong mapanood yung napakahalagang mensahe. Dahil sa pamamagitan po ng preaching na inyo pong mapapakinggan at mapapanood, I believe, mas lalong lalago ang inyong pananampalataya. Ngayon mga kaibigan, bago natin panoorin at bago nyo panoorin po yung napakalagang mensahe, kung bago pa lamang po kayo sa akin pong YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe para maging updated po kayo sa lahat po ng mga videos po na akin pong i-upload. So, paano mga kaibigan, huwag natin patagalin po ito. Alam ko po, ready na po kayo. Okay? So, let's watch! Praise the Lord! Kamusta na po kayo mga kaibigan? We have a very interesting topic na pag-uusapan sa araw na ito at ito po ay patungkol sa himala. Ilan po sa atin ang naniniwala pa rin at tumaasa sa himala sa kanyang buhay. I hope patuloy po tayong naniniwala. Although marami na rin po mga preachers, churches, mga kaibigan nowadays, hindi na po sila naniniwala sa mga himala. Bakit po? Para sa kanila, sapat na po yung medisina, sapat na po yung mga teknolohiya para tugunan yung mga pangangailangan ng mga tao. Well, it may be true na malaki na po ang in-advance ng medicine, ng mga technologies, mga kaibigan. Let us understand, meron pa rin po mga pangangailangan para sa mga himala. As a matter of fact, marami. Marami pa po mga sakit, hindi kayang solusyonan ng mga tao. Marami mga pangangailangan, hindi po kayang tugunan ng mga tao. At ano po ang gagawin natin? Mawawalan na lamang po ba tayo ng pag-asa? O lalapit pa rin tayo sa Diyos para sa kanyang mga himala? At sa umagang ito, let me share to you 3 simple reasons mga kaibigan kung bakit meron pa rin po mga himala sa ating kapanahunan. So let's move on. Unang-una mga kaibigan, pag-usapan po muna natin, ano po ba yung kahulugan ng himala? I say mga kaibigan, ang sabi po ng dictionary, isa po itong kakaibang bagay o kaganapan na hindi kayang pangyarihin ng tao at itinuturing na nagmula sa nakahihigit na kapangyarihan. Kung minsan, kapareho ito ng kahulugan ng mga pananalitang tanda at kamangha-manghang mga bagay sa Biblia. Short signs and wonders po sa English. Now, dito po sa Biblia mga kaibigan, maraming po mga examples na mga himala or signs and wonders na atin pong mababasa. From the Old Testament, nabasa po natin mga kaibigan, yung iba't ibang mga salot na ibinagsak doon sa Egypt. Pero on the other hand, yung mga Israelita po ay naingatan. At ganoon na rin mga kaibigan, meron yung Red Sea crossing, Jordan crossing, wala po silang mga sasakyang pandagat, pang river, but they were able to cross mga kaibigan. Tumawid po sila ng disyerto for a long time. Kumakain po sila sa pamamagitan ng mana, the bread from heaven. At kumakain po sila ng mga karne. Pinadadala ng Diyos, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng mga ibon. Umiinom po sila doon sa mga bato. And in the New Testament, mga kaibigan, marami rin po mga examples ng mga himala. Napakarami ng mga kagalingan, pagbuhay ng mga patay, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapakain ng maraming tao sa pamamagitan po ng ilang perasong tinapay at isda. At ganoon na rin po mga kaibigan, maging doon sa pagpapatigil ng bagyo. Now, ang question mga kaibigan, kaya po bang gawin ng ordinaryong tao yung mga bagay na iyon? Now, alam po natin, hindi mga kaibigan, kaya nga po ang tawag sa kanila ay himala.
tanging ang Diyos lamang ang kayang gumawa ng mga bagay na ito. But here's the good news, mga kaibigan. Tuloy pa rin po ang mga himalang ito kung atin lamang pong papaniwalaan, aasamin, lalakaran po sa ating mga buhay. At para matulungan po tayo, makapanampalataya, humingi ng mga himala, mga kaibigan, let me just share to you these 3 simple reasons. I say, mga kaibigan, meron pa po mga himala. Dahil 1, hindi pa rin naman po nagbabago ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga po nasabi dito sa Hebreo, chapter 13, verse 8, kung sino si Hesukristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ano po ba si Kristo noon? Dahil sabi, kung ano raw siya noon, ganun pa rin siya ngayon. At ganun pa rin po siya bukas at sa lahat pa ng mga araw. I say, mga kaibigan, balikan natin kung ano po yung mga ginawa ni Jesus noon, yun pa rin po ang kanya mga ginagawa even ngayon. Now, one thing, mga kaibigan, na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay yung mahabag doon sa mga tao. Now, dito po sa aklat ng Marcos chapter 1 beginning verse 40, we read of this story. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakawa. Kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. At nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. At noon di, nawala ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. Listen mga kaibigan, isa lamang po ito doon sa maraming example ng pagpapagaling at pagpapakita ng habag ng ating Panginoong Hesukristo. Good news mga kaibigan, yung habag na yon, narito pa rin sa ating Panginoong Hesukristo maging ngayon. Ito po ay isa doon sa mga magagandang katangian ng Diyos. Kasama na po ng ating Panginoong Hesukristo yung pagiging mahabagin. Gaya nga po nasabi doon sa Panaghoy, chapter 3, 22 and 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang sabi po doon, mga kaibigan, yung habag ng Diyos ay walang kapantay. Kaya mga kaibigan, makakaasa po tayo ng tulong ng ating Panginoon. He sees yung ating po mga pag-iyak, yung ating po mga pananalangin, pagsusumamo sa Kanya. At sabihin ko po, nababagbag ang Kanyang damdamin. Kaya tutulong siya, magbababa po siya ng Kanyang mga himala. Amen po ba mga kaibigan? Now, saan pa po hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesukristo? I say mga kaibigan, tapat pa rin po siya doon sa kanyang mga salita at pangako. Doon po sa aklat ng Isaiah 40 verse 8, we read ng katangiang ito ng ating Panginoon. Ang sabi ron, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Now, isa po doon sa mga promise, salita ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa natin doon sa Marcos 16, beginning verse 15, in particular po, para doon sa mga himala. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo, pangaral ang magandang balita sa lahat ng tao, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. At sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. At pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. There we have it, mga kaibigan. Tinupad po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang salita, yung kanyang pangako ng iba't ibang mga himala. At nabasa po natin ito kahit na po nung umakyat na ang ating Panginoong Hesukristo, naiwan po yung mga apostol, nakita pa rin po natin yung mga himala. Nagpapagaling sila ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, at kung ano-ano pa po, mga kaibigan. Now the question is, bakit po ito patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Yung nga po, dahil doon sa kanyang katangian, tapat siya doon sa kanyang salita at mga pangako. Listen now to Numbers 23:19, mga kaibigan.
about this good, great quality of God. Ang sabi po rito, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mga kaibigan, pakisabi nga po sa ating mga sarili, tapat si Lord. Baliktarin man po natin yung salitang tapat. Tapat pa rin po ang magiging basa natin. Anong kaulugan? Baliktarin man natin ang mundo, mananatiling tapat pa rin ang Diyos doon sa kanyang salita at pangako. Kaya mga kaibigan, read the Bible, basahin, paniwalaan, tanganan mo, i-quote mo kay God yung mga promises niya, lalong-lalo na yung mga promises ng himala. Amen po ba mga kaibigan? Now, dahil hindi po nagbabago si Kristo mga kaibigan, umasa po tayo ng kanyang habag at katapatan. Paniwalaan, walang expiry date ang kanyang mga pangako, kasama na ang mga himala. At magtiwala rin na pwedeng gamitin ni Lord ang kanyang mga lingkod para maging daluyan ng kanyang kapangyarihan at mga pagpapala. May sinabi po si Lord dito sa John 14:12. Sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Promise po ito ni Lord na magagawa po natin mga mananampalataya even today. Wala pong binanggit na expiration. Yung mga bagay na kanyang ginawa at higit pa. Kaya nga po, yung pangangaral ng salita, ang dami po mga nangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng internet, mga kaibigan, mas nagagawa po ito in the millions, even billions of people po ang nakakapakinig, nakakapanood about Jesus Christ. At along the way, marami rin po mga himala ang nagagawa ng mga lingkod ng Diyos, mga kaibigan. Even in our small church, meron din po tayo mga experiences about healing, about deliverances. Kaya alam natin, totoo, meron pa rin po mga himala maging sa ating kapanahunan. Kailangan lang po natin manampalataya, magpakumbaba sa Diyos, alisin po natin yung ating mga takot, yung ating mga pagdududa, mga kasalanan na maaring humadlang doon sa pagkilos ni Lord sa ating po mga buhay. Amen po ba? Maniwala tayo, maging sa araw na ito, kaya tayong bigyan ng himala ni Lord. Amen. Now, let me move on doon sa pangalawa. I say meron pang himala dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang kaaway sa kanyang masasamang gawa. Bakit ko po ito nabanggit? Ang sabi po ng John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sino po itong magnanakaw? Sino po itong kaaway na ito? Now, ang sabi po ng unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay, ang diablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Understand mga kaibigan, meron po tayong kaaway na hindi natin nakikita. At kung wala po yung supernatural protection, provision, healing ni Lord, tuloy-tuloy po tayong mapagnanakaw, masisira at mapapatay ng kaaway nang wala man lamang pong kalaban-laban. Listen, di po natin siya nakikita. Iba yung kanya mga ginagamit, mga kaibigan, hindi po ito kayang solusyonan ng tao lang. Kaya nga po, mga kaibigan, I say, kailangan pa rin po natin ang himala. Kinakailangan natin yung divine intervention, yung pagkilos ng Diyos sa ating po mga buhay para tayo po ay makapanagumpay sa mga lalang at gawa ng demonyo. Now, kaya nga po I ask, nawala na po ba si Satanas? Nawala na po ba yung kanya mga kampon? Ay sinaryan pa nga po sila. Hindi pa rin po tumitigil ang kaaway sa kanyang mga masasamang gawa. Kaya I say, hindi pa rin po pwedeng tumigil si Lord doon sa kanyang mga himala. Amen po ba mga kaibigan? Kaya patuloy po tayo makakaasa ng mga himala. Listen now, unawain po natin na mas titindi pa nga ang mga gawain ng kaaway ngayong huling kapanahunan. Higit po natin kakailanganin ang kapangyarihan at mga himala ni Kristo ngayon. Bakit po mga kaibigan? Dito po sa Aklat ng Pahayag, chapter 12, verse 12, we read, kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding pot ng diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Bakit po kakaunting panahon na lang ang nalalabi sa kanya? Kasi po, tayo po ay nasa huling kapanahunan na. Kumbaga sa boxing mga kaibigan, last round na po ito. Kaya't yung ating kaaway, lahat ng kaya niyang isuntok, lahat ng kaya niyang itapon, lahat ng kaya niyang ibato,
laban sa mga anak ng Diyos, laban sa tao, gagawin po niya. Ibubuhos niya na lahat ng pwede niyang gawin. And this is the reason why, mga kaibigan, ngayon, nowadays, dami mga bagong sakit, gaya ng COVID, naranasan ng mga tao, wherein millions of people actually died. Sobrang kahirapan, mga kaibigan. Ang dami mga nagugutom. Ang dami mga lugar tagtuyot. Sobrang krimen, mga kaibigan. Sobrang kamunduhan. Adik sa mga computer games yung mga tao. Online gaming. Nasisira yung mga pamilya. Ang dami, mga kaibigan. Adik sa mga droga. Adik sa mga alak at kung ano-ano pang bagay. Sobrang kahalayan dahil po doon sa internet. Sobrang pagmamahal, pagpapahalaga sa mga sarili, mga kaibigan. Influence na rin po ng social media. At makikita natin, ang dami po mga bulaang guro, ang dami mga bulaang iglesia. Now, bakit po marami nito mga bagay nito ibinabagsak tayo ng mga tao, maging yung mga mananampalataya, kung kaya, dahil po alam ng kaaway, kaunti na lang yung kanyang panahon, kaya ibinubuhos na po niya yung kaya niyang gawin. Now, as a matter of fact, huwag na po tayong lumayo. Tayo na lang din mga Christians, mga kaibigan Dama po natin yung matinding panunukso ng kaaway. At kung hindi lamang po tayo pinananahanan, ini-empower ng Holy Spirit, maaaring marami rin po sa atin ang nalaglag na ngayon. Pero salamat sa Diyos, tapat ang Diyos, tayo po ay patuloy niyang sinasamahan, ginagabayan, at ipinagtatanggol. Amen po ba, mga kaibigan? Now, I say, mga kaibigan, bagamat malaki po ang maitutulong ng tao para solusyonan ang kanyang mga problema, may mga bagay na tanging ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang makakatugon. Kung espiritual ang problema, espiritual din po ang solusyon. Kaya maniwala at humingi na ng himala. Bakit ko po ito binabanggit? Dito po sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 12, we read, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Akala po natin, minsan mga kaibigan, tao yung ating kaaway. Akala natin, yung lasinggero natin tatay, yung bungangera nating nanay, o kaya yung chismosa po nating kapitbahay. Now, unawain po natin, mga kaibigan, gaya dito sa ating binasa, sa likuran po ng mga tao na ito, na parang umaaway, nagpapahirap sa atin. Meron po mga demonyo, kumikilos behind the scene, mga kaibigan. At sila po yung tunay na mga kaaway. But what can we do? Well, kailangan po nating manalangin. Kinakailangan umasa po tayo sa tulong ng Diyos. Alalahanin natin, mga kaibigan, hallelujah, kayang payapain ni Lord itong mga tao na nanggugulo sa ating mga buhay. Doon po sa aklat ng Kawikaan, 16 verse 7, may sinabi po ron, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya ay makikipagbati. There you have it, mga kaibigan. Pag spiritual ang problema, I tell you, spiritual din po dapat ang solusyon. Now, ganun na rin po doon sa ating mga sakit. Maaring meron po tayong makakilala, tayo mismo, mga kaibigan, maaring nakaranas tayo, naubos na po yung ating mga pananalapi, saka pagpapacheck up, mga kaibigan, pero wala rin naman po makita yung mga doktor. Bakit? Spiritual po kasi yung dahilan ng sakit. Kaya ano po dapat gawin? Same, mga kaibigan, manalangin po tayo o kaya magpapanalangin tayo doon sa mga lingkod ng Diyos. Gaya na sinabi po doon sa Santiago 5:14. At manampalataya tayo, kikilos ang Diyos, magbababa ng himala sa ating po mga buhay. Amen po ba, mga kaibigan? Now, let me go doon sa pangatlong dahilan why I say meron pa pong himala. Dahil kailangan pa rin po ang himala sa paglago ng ating pananampalataya. Dito po si John chapter 4, verse 48. Ang sabi po ron, sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala at mga kababalagan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. At doon po, jumping to verse 53, makikita natin yung impact ng himala. Naalala ng ama na nung oras na yun, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Kaya lang po ito nangyari, mga kaibigan. Ito po ay nangyari nung pagalingin ni Jesus, yung naghihingalong anak ng isang government official. Now, pansinin, mga kaibigan,
yung pagbibigay diin ni Kristo doon sa pangangailangan ng himala para makapanampalataya yung mga unbelievers. Now, ganun pa rin po dito sa ating kapanahunan, mga kaibigan, marami po hindi naniniwala sa Diyos, ayaw maniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo, but when they begin to see the power of Christ's name, doon po nagkakaroon sila ng pananampalataya. As a matter of fact, mga kaibigan, even the Bible, wala na po doon physically sa eksena ang ating Panginoong Hesus Kristo, naiwan yung mga disipulo, yung mga apostol in particular, pero dahil po sa mga himala, ang dami pa rin naniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Let's read this, mga kaibigan. Gawa chapter 5, beginning verse 12, we read, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. At sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit, natatakot sumama sa kanila ang mga hindi mananampalataya, kahit na pinupuri sila ng mga ito. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumarating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumagaling silang lahat. Sabi po dito sa ating binasa, parami ng parami yung mga sumasampalataya kay Jesus dahil po doon sa maraming himala na kanilang nasaksihan. Now, good news, during that time, mga kaibigan, talaga naman pong pinagpipitagan, pinaniniwalaan, kinatatakutan pa nga, maging yung pong mga lingkod ng Diyos. Bakit? Dahil po doon sa mga nakikitang himala when they use the name of Jesus Christ. Kaya kailangan po, mga kaibigan, hallelujah, yung mga himala. Meron nga po mga pagkakataon sa panunod ko rin po ng video, meron po ko isang favorite, isa po siyang tele-evangelist or video evangelist, mga kaibigan, street preacher din po siya, mga kaibigan. Alam po ninyo, naawa ko, nalungkot ako para sa kanya kasi hindi po siya pinapansin habang siya po ay nag-evangelism in the street, tinatawanan, siya po ay nililibak, pinipiloso po, at meron pa pong pagkakataon, mga kaibigan, sinipa yung pong kanyang tinatayuan at muntik pa po siyang maaksidente, mga kaibigan. But I ask, mga kaibigan, ganito po kaya ang maging treatment sa kanya ng mga tao kung nakikita po sa kanya yung mga himala, kung nakikita na yung mga nagtatawanan ng mga unbelievers, all of a sudden, mga nagbabagsakan in the power of God, o kaya yung mga may sakit, yung mga may pangangailangan, lumalapit at nakikita po nila na gumagaling, natutugunan yung mga pangangailangan. I believe, mga kaibigan, hindi po ganon ang magiging treatment ng mga unbelievers. I say, gaya nung panahon po nila Pedro, maniniwala, mananampalataya din po itong mga tao ngayon. And I say this is one of the big reasons, mga kaibigan, kung bakit dapat ma-manifest pa rin po itong himala ni Lord ngayon. Kailangan po ng mga himala para makapanampalataya yung mga tao. At maging yung mga Christians na rin, mga kaibigan, na maaaring sa dami ng mga pangangailangan, problema, pinanghihinaan din, parang walang solusyon doon sa kanila pong mga problema. When they experience signs, wonders, and miracles, actual tulong ni Lord, I tell you, manunumbalik yung kanila pong mga pananampalataya. So let's continue, mga kaibigan. Mag-pray tayo, asamin natin, hingin natin kay Lord ang mga himala. Amen po ba? Now, bilang pagtatapos, mga kaibigan, let me summarize yung mga dahilan bakit meron pa rin himala maging ngayon. I say, dahil hindi pa rin po nababago si Kristo. Naghimala siya noon, patuloy po siya naghihimala ngayon. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang mga kaaway sa kanilang masasamang gawa. At ito po yung dahilan kung bakit kailangang tuloy-tuloy pa rin kumilos si Lord. Now, pangatlo, dahil kailangan pa rin ang himala sa paglago ng ating pananampalataya. Napakarami po mga unbelievers nowadays. Napakarami po mga believers maaari nakakaranas ng panghihina ng kanilang pananampalataya. They need to see and receive miracles themselves. I hope meron po tayong natutunan sa araw na ito, mga kaibigan. I hope
Patuloy po ninyong asamin, panalangin at tanggapin yung inyo pong mga himala. Let me pray for you. Lord, maraming pong salamat dito sa aming topic patungkol sa himala. Lord, humingi po kami ng habag at kapatawaran kung hindi namin nararanasan dahil sa aming pong mga pagdududa, dahil sa aming pong mga takot, dahil doon sa aming mga kasalanan. So please, forgive and cleanse us. At sa sandaling ito, buhusan mo kami ng pananampalataya, buhusan po ninyo kami ng pag-asa, meron ka mga himala para sa aming po mga buhay. Pagalingin po ninyo kami, body, soul, and spirit. Provide po ninyo lahat ng aming po mga pangangailangan. Alam namin gagawin po ninyo dahil mabuti ka, tapat ka na Diyos. Muli, maraming pong salamat sa mga himalang amin pong tinanggap. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesucristo, we say, Amen, Amen. God bless everyone. Hello mga kaibigan! So, kamusta naman po ang inyo pong panonood ng preaching? So, I'm sure marami kayong natutunan at higit sa lahat po, lumakas ang inyong pananampalataya at paniniwala na meron pong himala sa ating kapanahunan. Di ba, no? So, I'm sure sa pamamagitan po ng preaching po na inyo po napakinggan, mas lalo po kinakumbinse na patuloy po na umasa at magtiwala sa atin pong Panginoon. At tama ba, kaibigan? Ngayon po kaibigan, ganito po noon. Okay? So, wag na po tayo magdalawang isip at wag na po tayo magduda. Dahil at tulad nga po ng inyo po napakinggan sa preaching kaganina, ang Diyos po ay mahabagin, siya po ay tapat at totoo, at hindi po siya nagbabago, at lalong hindi po siya nalilimitan. Tama? Ngayon mga kaibigan, ganito po no, oops! So, bago natin tapusin po ang vlog na ito, okay? So, paalala po muli, kung bago ka lamang sa akin pong YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe para maging updated po kayo sa lahat po ng mga videos po na akin pong i-upload. So, muli mga kaibigan, salamat po sa inyo po matyagang panonood po na akin po mga videos. So, magkita-kita po tayo sa akin po mga susunod na videos. Abangan po ninyo ang lahat ng mga videos ko. Salamat po mga kaibigan. God bless po.